Kaya yan mga kababayan, no, parang sinasabi ay dapat naipasama yung tinatawag niyang mastermind. So ibig sabihin, parang tinutumbok ni Mike Defensor mga kababayan na ang pinaka-mastermind nito ay si dating House Speaker Martin Romualdez. At siyempre, kung mapatunayan nilang kasabwat si Martin Romualdez ay siyempre iaakyat nyo nila na kasabwat din si Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung ayun mga kababayan, pakinggan muna natin ang panayam kay dating Congressman Mike Defensor. Commission on Infrastructure, kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Pagdating nito sa Group Committee, dahil matagal din lang dito, nagkaroon ng kaguluhan, para bang putol hindi nga alam yung dugtong doon sa mga nangyayari. Kaya nga noon pa man, sinasabi na sana transparent yung lagay proseso ng Independent Commission on Infrastructure at magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Group Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano itong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung mga nakikita. Kasi siyempre, ako naman, in fairness to doon sa mga pangalan binanggit ni Sergeant Contesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si Saldico, nandyan si Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, no, sa tatlong nabanggit na sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na sabi doon sa statement ni Orly Gutesa ay tatlong pangalan ang isinangkot at sa tatlong iyon ay ngayon mga kababayan ay dalawa yung naisama doon sa kinasuhan ng ICI at isa ng DPWH, si Congressman Eric Yap at si dating Congressman Saldico. Subalit kanyang ipinapahiwatig na bakit hindi naisama si dating House Speaker Martin Romualdez at sabi niya ay kung tutuusin naman ay napasama doon sa salaysay ni Orly Gutesa at kung saan ay sila mismo ang naghahatid doon sa bahay ni Congressman Romualdez. Ito yung isa sa mga kwestiyon ng mga taong bayan din at mga tinatanong bakit nga ba hindi napasama si Congressman Romualdez doon sa mga isinampang kaso ng ICI doon sa ombudsman. Kahit kung tutuusin ay parang ipinapahiwatig na isa naman siya sa mga nakinabang doon sa pera ayon sa salaysay ni Orly Gutesa. Kaya mga kababayan, at ito yung mga pinupukol ngayon ng ating mga kababayan at ni Mike Defensor na bakit ay hindi na ipasama itong si Congressman Martin Romualdez. Pakinggan natin na patuloy mga kababayan ang kanyang sasabihin. Talaga na tingnan natin ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila, totoo ba itong mga binabanggit. And tingin ko naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila, sino ba ang mastermind, ano ba talaga ito, totoo ba talaga ito. Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalino, Joby, no? Yung naalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Texay at ni Paul Estrada. Ito yung sinasabing kalang kamay o mga aid ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon, makikita natin kanino nang galing yung mga pera tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino nila dinadala yung pundong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikita kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yun dahil yan ang nakikita ko susi doon sa kabuuang problema natin. Ito, Joby, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, mafia na ito ng gobyerno. Yung bang isang buong sindikato na inaayos nila yung punto ng kabuuang gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. So maaaring makita natin yan sa Department of Health, makita natin yan sa TESDA. Ayan mga kababayan, no? Sabi pa ni dating Congressman na Mike Defensor na parang ito ay naging mafia na ng gobyerno at sindikato kung saan ay parang sinasabi niyang inaayos niya ng gobyerno kung saan makakakuha o sabi pa nga ay parang scam ito na saan makakakuha ng pondo ng pera ng gobyerno. Kaya yan mga kababayan, no, parang sinasabi ay dapat naipasama yung tinatawag niyang mastermind. So ibig sabihin, parang tinutumbok ni Mike Defensor mga kababayan na ang pinaka-mastermind nito ay si dating House Speaker Martin Romualdez at siyempre kung mapatunayan nilang kasabwat si Martin Romualdez ay siyempre iaakyat nyo nila na kasabwat din si Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung mga nakikita nating mga
mga spekulasyon ng ating kabila mga kababayan kung saan ay gusto nilang idawit ang ating pangulo. Kaya ito nga ay sabi pa nga ng ating pangulo ay dapat maimbestigahan mabuti at talagang magkaroon ng solid na ebidensya. So hanggat walang ebidensya mga kababayan, dahil ang labanan nito ay hindi naman political, kundi ang labanan ito ay legal. So ibig sabihin, hindi tatanggapin ng korte kung wala tayong legal na mga ebidensyang magpapatunay at magsasangkot kay Congressman Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. So hanggat wala pang matibay na ebidensya mga kababayan, ang Blue Ribbon Committee patungkol sa kay Congressman Martin Romualdez ay mag-aantay pa rin tayo mga kababayan. At yan din po yung nangyayari doon sa ICI. Dapat nating malaman mga kababayan ay inimbitahan ang mga senador doon sa ICI para magpaliwanag din o para magbigay din ng kanilang mga statement. At kung titingnan natin ay hindi na nasama si Congressman Martin Romualdez ay dahil nga walang matibay na ebidensya. Pero sa binanggit ni dating Congressman Mike Defensor ay napasama si Congressman Eric Yap at si Congressman Saldico dahil nga may matibay na ebidensya na talagang naiuugnay sila sa tinatawag nating maanumalyang flood control projects na yan mga kababayan. Ayan po ang ating balita ngayon at kasama nyo pa rin si Kuya Rams at si Kuya Dudes. Magandang araw sa inyong lahat.